Paano ako nabuhay? Ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang mga buto at sugat. Sa tabi niya, nakita niya ang bangkay ng kaaway na salamangkero na sabay nilang nahulog. Napagtanto niyang himalang nakaligtas siya, at sa labis na pagod, muli siyang nakatulog. Makaraan ng ilang oras, nagising siyang muli. Mahina pa rin ngunit buo ang loob na mabuhay. Nakita niya ang kaunting pagkain at tubig na nahulog din mula sa laban, at kahit hirap na hirap, pinilit niyang kumain at uminom. Matapos iyon, mahina niyang binigkas, salamat sa pagkain, tanda ng pasasalamat sa kabila ng hirap, pinilit niyang tumayo kahit halos mabali na ang kanyang katawan sa sakit. Sa matinding pagpupursige, dahan-dahan siyang lumapit sa patay na kalaban at binunot ang kanyang maliit na daga mula sa tuhod nito. Pagkatapos, tinanaw niya ang malalayong bundok at mahina, ngunit may pagkamanghang sinabi, "Nabuhay ako." Hindi niya alam kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Bagaman ligaw at walang kasiguraduhan, pinilit niyang lakasan ang loob na magpatuloy at hanapin ang daan palabas ng gubat. Nasaan ako? Hindi na mahalaga. Kailangan kong magpatuloy, bulong niya sa sarili, kahit nanginginig pa ang mga tuhod. Habang patuloy siyang naglalakad, bigla na lamang may tinig na bumungad sa kanyang isipan, "Oh, gising ka na pala." Laking gulat ni Arthur sa tinig na yon, hindi alam kung siya ba ay guni-guni lang o may totoong kausap, isang misteryosong simula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay, at dito nagtatapos ang chapter 11 ng The Beginning After the End. Sino kaya ang misteryosong tao na nagsalita kay King Arthur? Tunghayan natin yan sa susunod na kabanata. Maraming salamat.